Sa ibang balita, suportado raw ng maraming immigrants sa mga panawagang tigil putukan sa Middle East. Ayon po yan sa datos mula sa eksklusibong poll ng Omninews at Leje. Pero ang ilan, aminadong hindi nila alam kung anong dapat gawin ng gobyerno upang magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. May report si Kisha Balatbat. Suportado ng karamihan sa mga immigrant ang tigil putukan o ceasefire pagdating sa digmaan ng Israel at Hamas, ayon sa eksklusibong poll ng Omninews at Leje. Sa datos, 71% sa mga rumisponde nagsabing nais nilang magkaroon ng ceasefire, bagay na hindi ikinagulat ng isang opisyal mula Leje. It's an active war zone in Gaza. There's really no places left in Gaza that haven't been impacted, and now we're seeing similar in southern Lebanon, and I think so for a lot of Canadians they'd like to see that to stop, and they see a ceasefire as not necessarily picking sides, as just stop throwing bombs at one another. Sa Omni-Leje poll, halos 40% ng mga newcomer ang naniniwalang kailangan dagdagan ng Canada ang tulong na ibinibigay sa Middle East. Halos kalahati sa kanila nananawagang kailangan dagdagan ng humanitarian aid, pilitin ang mga pakikipagpulong para sa kapayapaan sa rehiyon at palakasin ang advokasya para sa human rights. Pero halos 30% sa mga rumisponde, inamin na hindi nila alam kung sapat ang mga ginagawa ng gobyerno kaugnay sa isyung ito. There's always people who don't know, who don't know to survey questions. And it's not 30%. It's usually more around 10% or 15% sometimes at most. I personally, in terms of my experience in this business, attribute that to people who just really don't pay that much attention to a lot of current affairs. They don't follow the news closely. Sang-ayon ng 70% sa mga tinanong, kailangan tutukan ng Canada ang mga problema sa bansa sa halip ng mga problema sa Middle East. Patuloy na sinusuportahan ng Canada ang two-state solution pagdating sa conflict na ito at idinidiin ng federal government karapatan ng Israel na depensahan ang kanilang sarili laban sa atake noong October 7 at sa pag-atake ng Iran kamakailan. $165 milyong ang inilaan ng Canada bilang humanitarian assistance sa mga pangangailangan ng Palestinians. Kamakailan, naglaan din ng $10 milyong ang Canada sa humanitarian assistance ng mga sibilyan sa Lebanon na apektado ng mga pag-atake ng Israel. Pagdating naman sa mga immigrant, may posibilidad din daw na nahihirapan silang mag-isip ng mga solusyon. They know about the issue, but they don't know what really is the best course of action for their government. It's an intractable problem. If you're over the age of 50, and some of our immigrant population in the survey were over that age, this is the Middle East situation, and crises and conflict in the Middle East has been going on since they've been born, and there hasn't been the solution. And so I think it's actually legitimate when people say, I don't know. Like, I honestly don't know. 1,500 immigrants sa Canada ang rumisponde sa Omni-Leje poll na isinagawa August 28 hanggang September 9 ngayong taon. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.